May mga uri ng pag-ibig ating lubos na nauunawaan at sakdal ang langit at lupa. Pero kahit anong gawing paghihiwalay ng mga tao sa ganitong uri ng pag-ibig, wala silang magagawa kung ito ang nakatakda para sa dalawang magkaibang nilalang na wagas ang pagmamahalan. Matagal na pong akong nakikinig sa inyong channel at naging inspirasyon at libangan ko na rin ang pakikinig sa iba't ibang kwentong pag-ibig at kababalagan sa channel mo. Bago ang lahat, ako po pala si Samuel at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay karanasan naming mag-anak noong mga panahong nagkaroon ng kasintahang engkanto ang aking kapatid at hindi na namin siya nakapiling sa aming tahanan. Bukod pa sa ate ko, ay may isa pang karanasan ang aking kaibigan sa isang diwata na matatagpuan naman sa Talon na aming pinuntahan sa bahaging Quezon noon. Pero ang unang ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa lugar namin sa Aklan. Sa totoo lang po ay maraming kwento ng kababalagan sa aming probinsya. Subalit, hindi man lamang ako nakaranas makakita ng aswang, multo o maligno. Pero noong maganap ang mga misteryo sa aking kapatid at kaibigan, ay tsaka pa lamang ako namulat sa ideya na tulad ng mga tao, ay umiibig din sila at may kakayahang protektahan ang mga mahal nila sa buhay. Taong 1990, nakatara kami sa probinsya sa bahaging Aklan at masaya ang pamumuhay naming mag-anak kahit mahirap lang kami. Hindi namin iniisip ang kahirapan ng buhay, kung hindi ang pagmamahalan at pagtutulungan ng aming pamilya. Nag-aaral noon sa ikalawang bahagdan sa sekundarya si Ate Jessica at talagang maraming kabinataan ang nagtatangkang manligaw sa kanya, pero pinaghihigpitan siya ng aming mga magulang dahil karamihan sa aming probinsya ay maagang nagsisipag-asawa ang mga kababaihan noon at hindi na nakapagtatapos sa pag-aaral. Kahit minor de edad kasi noon, ay okay mag-asawa. Ewan ko ba, ba't ganon? At dahil sa hirap ng buhay ay maagang nabubuntis nga o nag-aasawa ang mga kadalagahan. Iba naman ang pangarap ng mga magulang ko para sa aming magkakapatid. At kahit mahirap kami, ay gusto nilang matupad ang aming mga pangarap. Na balang araw ay umangat ang aming pamumuhay. May mga gabi na tumatawag at kumakatok sa aming bahay ang ilang kalalakihan noon. Pero mahigpit ang mga magulang ko at ayaw talaga nilang may umaakyat ng ligaw sa aking kapatid. Hindi ko naman masisisi ang mga kalalakihan dahil may natural na kagandahan si Ate Jessica. Morena siya na matangkad at balingkinitan ang katawan. Larawan ng isang mayuming dalagang Pilipina. Oh yeah. Matayog ang pangarap ng mga magulang ko kay ate. Kaya naman hindi nila ito hinahayaang magpaligaw o magkaroon kaagad ng nobyo. Ayaw nila itong mapatulad sa ibang mga babae at gusto nilang maging huwaran ito sa ibang mga kabataan. Mayroong hinahanga ang lalaki sa paaralan si Ate Jessica. Pero sadyang paghanga lamang iyon at wala siya ditong nararamdaman. Humahanga at may idolo lamang siya sa kanyang kaklaseng lalaking matalino at may magandang kalooban. Nasa ika-4 na baitang pa lang ako noon sa elementarya. Pero malapit na kami sa isa't isa ng kapatid ko. Kahit bata pa ako ay matanda na akong mag-isip nun. May pagkakataon na hindi ako nasusundo sa paaralan ni ate. Dahil abala pa siya o hindi pa natatapos ang kanilang klase. Kaya naman minsan ay sumasabay na lang ako sa aking mga kamag-aral sa pag-uwi. Iniintindi ko na lamang ang sitwasyon niya at hindi ako nagtatampo sa kanya. Sumapit ang ilang buwan at napapansin ko na medyo nagiging maayos na sa sarili si ate. Bukod sa pulbo ay naglalagay na din siya ng mga kolorete at nagpupusod ng maayos sa buhok. Kaya lang dito rin nagsimulang parati siyang umaalis sa aming bahay tuwing araw ng Sabado at Linggo. Dahilan pa niya na may ginagawa silang proyektong magkaklase at kailangan nila iyong maatapos sa loob ng ilang linggo.
bago sumapit ang takdang araw ng pagsusumite. Minsan ay nasusumpungan ko siyang panay ang kolorete sa mukha at biniro-biro ko pa siya. Ate, mukhang gumaganda ka yata ah. Parati kang mabango. Bagtapat ka nga sa akin. May nobyo ka na ba ate? Panay ang paglalagay mo ng mga pangpaganda sa mukha mo eh. Napatingin siya sa akin at gulat na gulat. Medyo namumutla pa siya. Yun bang reaksyon na parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan? Ikaw talaga Samuel, bukod sa madaldal ka na, may pagkatsismoso ka pa. Wala akong nobyo. Hindi ba't mahigpit akong pinagbabawalan ng mga magulang natin? At saka gusto ko lamang maging maayos sa sarili. Kaya naglalagay ako ng mga kolorete sa mukha. Nagkibit balikat na lamang ako at ngumiti. Pero nabasa ni Ate Jessica mula sa ekspresyon ng mukha ko. Kaya hinila niya ako at pinagkikiliti. Kahit medyo lumalaki na ako noon, ay hindi nawawala ang pagkukulitan at asaran namin. Kaya naman malapit kami sa isa't isa. Hindi pa rin ako masyadong kumbinsido na wala siyang nobyo. Pero sinarili ko na lamang iyon dahil ayaw kong mag-away kaming magkapatid. Sa kabila ng lahat ay napapanatili pa rin ni ate ang mataas niyang nota sa bawat asignatura at wala na ring nagtatanggang manligaw o umaaligid na kaklase niya. Naniwala naman ang mga magulang ko na wala siyang nobyo at tuwang-tuwa pa nga kami na sa tuwing umuuwi si ate ay mayroon siyang dalang masasarap na ulam na buhat daw sa mga magulang ng kanyang mga kaklase. Medyo kakaiba nga ang uri ng pagkakaluto. Pero masasarap ang mga ulam. Bawat araw ng Sabado at Linggo ay iba't ibang putahe ang dinadala niya. Mayroong karne ng baka, baboy, manok. Na noong mga panahon naman ay bihira kaming makaulam ng ganito. Kapag may ganito kang ulam kasi dati, ay sobrang espesyal na. Minsan naman ay nakakapagdala na siya ng sariwang isda o mga gulay. Busog na busog kaming mag-anak at malaki ang pasasalamat namin sa mga kaklase ni ate na nagbibigay ng ulam. Kaya naman nagluluto din si nanay ng mga minatamis na kakanin at ipapadala kay ate bilang pasasalamat sa mga kaklase nito. Hanggang sa isang araw ay nakasalubong ni nanay ang dalawang kamag-aral at kaibigan ni ate na sina Bridget at Carmila sa daan. Bumati sila kay nanay at saglit silang nagkwentuhan ukol kay ate. Natutuwa naman ako at kahit parating umaalis sa bahay namin si Jessica ay pumupunta siya sa inyong mga bahay para makapagpagawa ng mga proyekto. Bukod pa doon ay maraming salamat sa pagbibigay ninyo ng mga ulam. Masasarap ang mga ipinapadala ninyong ulam at talagang nagugustuhan ng pamilya namin. Nagkatinginan sina Bridget at Carmila at nasurpresa sa kanilang mga narinig. Unang nagtangkang magtapat ng katotohanan ay si Bridget. Naku, Aling Micaela, matagal na pong naisumiti ang aming proyekto at saka hindi na rin po nagagawa sa aming mga bahay si Jessica tuwing araw ng Sabado at Linggo. Isa pa po, wala po kaming ibinibigay na ulam kay Jessica. Sa puntong iyon ay nagulantang si nanay. Nakiusap siya sa dalawang kaibigan ni ate na magtapat sa kanya kung saan sa palagay nila ito pumupunta o mayroon itong itinatago sa kanya. Sa takot at hiya ay napilitang magsabi ng totoo ang dalawang dalagita. Sa pagkakaalam nila ay may nakilala si ate na isang gwapo at matangkad na lalaki sa isang karenderya sa malapit sa paradahan ng bus. Naging magkaibigan daw sila at hindi nagtagal ay madalas na ring pumupunta doon si ate. Sa palagay nila ay doon mismo sa karenderya nagmumula ang mga ulam at posibleng pinapadala ng lalaki si ate ng ulam para sa aming pamilya upang matikman namin iyon. Nag-aalala at labis na nainis si nanay dahil nagawa kaming lokohin ng kapatid ko. Matapos nilang mag-usap ay nagpasalamat ang nanay ko
sa ibinahaging impormasyon ng mga kaibigan ni ate. Lumakad na siya pabalik sa aming bahay. Hustong pagpasok sa loob ng bahay ni nanay, ay biglang namataan niyang papasok sa bakuran si ate. Hindi niya mapigilang sumiklab ang namumuong galit at inis. Eksaktong pagkapasok ni ate sa may sala, ay sinalubong siya ng tigkabilang sampal ng nanay ko. At ganoon na lang ang paninirmo nito sa kanya. Ganoon talaga ang mga nanay dati. Kapag may kasalanan ka, palo ka agad o di kaya kung ano-ano pa. Kailan ka pa natutong magsinungaling ha? Alam ko na ang lahat na mayroon kang kinalulukuhang lalaki, Jessica. Saan ba kami nagkulang ng pagpapaalala sa iyo? Kaagad na humagulgol sa pag-iyak si ate, habang ipinapaliwanag ang buong katotohanan. Ang totoo daw ay nakipagkilala siya sa binatang nagngangalang Lucas na nagtatrabaho sa isang karinderya sa paradahan ng bus. Mabait at maginoo ito, kaya naman hindi katakataka na mahulog ang kanyang loob dito. Natakot siyang ipagtapat sa aming mga magulang ang tungkol dito, dahil siguradong mapapagalitan siya, kaya nagawa niyang magsinungaling. Tuwing Sabado at Linggo siya napapagawi sa karinderya at tumutulong siya sa pag-aabyad sa mga kumakain. Binibigyan naman pala siya ni Lucas ng pasobrang ulam na madadala niya sa kanyang pamilya. Wala namang masamang intensyon sa kanya ang binata, at hindi rin masamang maging magkasintahan sila, dahil malinis ang pakay sa kanya nito, at siguradong hindi niya bibiguin ang mga magulang namin sa mga ipinangako niyang magtatapos sa pag-aaral. Ganoon ang paliwanag ni ate, subalit hindi naniwala si nanay. Kahit medyo sumasang-ayon at pumapayag na si Tatay Enrico sa mga sinabi ni ate. Ako lang ay nakikinig noon at umiiyak na, dahil naawa din ako kay ate. Sa musmus kong edad noon ay naiintindihan ko ang nangyayari sa paligid. Sos, estilo lamang yan ng mga binata na sasabihing mahal at hindi pa babayaan hanggang sa makapanganak ang mga dalaga, Jessica. Hindi ako pinanganak kahapon. Alam ko na ang mga pangyayari dito sa ating lugar. Mapupusok ang mga kabataan. Kahit may mga gatas pa sa labi, ay gusto na tumikim ng langit. At kapag nakakabuntis, ay mga miserable ang mga buhay. Huwag kang magpabilog ng ulo sa lalaking nakilala mo. Binalaan ni nanay si ate na kung ipagpapatuloy ang pakikipagkita sa lalaki sa karinderya, ay hindi na siya makakapag-aral at dadalhin niya ito sa aming Lola Norma sa malayong baryo. Huwag na huwag ka nang magdadala ng ulam buhat sa karinderya na yon kung ayaw mong dalhin kita sa malayong baryo. Naintindihan mo ba? Sa puntong iyon ay napapailing si ate. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang pumayag sa kondisyon ng aming ina, kahit labag iyon sa kagustuhan niya. Kahit kami ng tatay ko ay walang masabi nun at nanahimik na lamang, dahil baka kami pa ang mapagbuntunan ng galit ni nanay. Sa totoo lang ay may kasungitan at pagiging matapang ang aming ina. Mas matapang pa siya kay tatay. Kaya naman walang makakapagtangkang makipag-away sa kanya sa aming probinsya. May lahi din kasing waray si nanay at wala itong inuurungan. Matapang ito, lalo na ang bunganga. Kaya malaki ang takot at respeto sa kanyang mga kaklase ko, partikular na ng mga kaibigan ni ate. Makalipas ang ilang araw, ay wala nang naganap na mga pagtatalo sa aming bahay. Tumahimik at bumalik kami sa pagiging abala sa mga gawain. Wala na rin akong iba pang narinig kay ate. Tikom ang bibig niya ukol sa lalaking kanyang kinahumalingan. At alam kong ayaw ni nanay na maungkat pa ang kwento ukol doon. Parating tungkol sa pag-aaral ang naibahagi naming kwentong magkapatid sa aming mga magulang at wala ng iba. Hindi nagtagal ay naging bantay sarado si nanay kay ate. Kinakausapan niya si Bridget at Carmila na magmatsyag sa kapatid ko kung pumupunta pa ba ito sa karinderya o hindi na. Sinisigurado niya kung anong oras nakakauwi si ate sa araw-araw kapag nasa eskwelahan
At kapag hindi mahalaga ang pupuntahan, ay hindi niya pinapayagang lumabas ng bahay tuwing araw ng Sabado at Linggo. Pagkarating sa akin ay maluwag akong pinapayagan ng aking mga magulang. Marahil dahil sa lalaki ako at medyo may kabataan pa. Pero parati din nila akong pinagsasabihan na wag akong magpapagabi sa bahay ng mga kaklase o mga kalaro ko. At basta umuwi ako sa tamang oras. Sumusunod naman ako sa kanilang utos. Pero hindi mawala sa isip ko si ate. Sa katunayan ay lalo akong naawa sa kalagayan ni ate. At naiinis ako sa ginagawa ni nanay. Pero wala naman akong magawa. Humingi naman ng tawad sina Bridget at Carmela kay ate. Dahil sa pagsusumbong nila kay nanay. Pinayuhan din nila si ate na kung maaari ay wag munang makipagkita kay Lucas. At baka makarating pa iyon kay nanay at lalo pang magkagulo ang aming pamilya. Naintindihan at pilit na sumunod si ate Jessica sa mga payo ng kanyang mga kaibigan. Kahit nahihirapan at nangungulila siyang hindi makita ang kanyang nobyo. Lumipas pa ang ilang araw at hindi na lumalabas ng tuluyan si ate tuwing araw ng Sabado at Linggo. Bumalik sa normal ang lahat at sa palagay ko, ay pinili na rin ni ate Jessica na sumunod lang talaga sa mga magulang namin para mapabuti ang aming kinabukasan. Nabawasan ang kasungitan ng aming ina at bumalik sa dati ang sistema sa aming bahay. Hindi na masyadong naghihigpit si nanay kay ate. Humingi siya ng pasyensya sa kapatid ko kung naging malupit at mahigpit siya dito at hinawakan siya sa leeg para kontrolin dahil gusto niyang mapabuti nito ang buhay at hindi mapariwara. Malawak naman ang pangunawa ni ate at hindi daw siya nagtanim ng galit o nagdampo. Kaya madali niyang naintindihan ang mga ginawa sa kanya ng aming ina. Hanggang sa isang pagkakataon nun, dumako ang isang hapon at nagtungo ang tatlong kaklase ni ate sa aming bahay para gumawa ng proyekto na malapit ng isumite sa paaralan nila. Nanonood lamang ako sa kanila nun at biglang pabulong na nagsalita ang kaklaseng lalaki niya na si Oliver. "Uy Jessica, kung maaari daw manligaw sa iyo si Efraim. Kung hindi daw siya pwedeng bumisita dito sa inyong bahay, ay doon na lamang siya manliligaw sa ating paaralan." Palingalinga si ate sa paligid at inaalam kong nandoon si nanay. Maswerte naman na wala ito, kaya pabulong siyang tumugon kay Oliver. "Hindi pwede. Alam mo namang bantay sarado ako ng nanay ko at marami pa akong pangarap sa buhay. Focus muna ako sa pag-aaral, kaya ibaling na lang niya ang atensyon sa iba." "Sayang naman. O sige, kung gano'n ang desisyon mo ay wala akong magagawa." Pinayuhan ni Cassandra na isa pa sa kanilang miyembro na bigyang pansin na lang ang proyekto. Pasimple naman akong pinag-uusapan ni ate na wag akong magkukwento kay nanay na mga narinig ko buhat sa pag-uusap nila at tiyak na mapapagalitan na naman siya kapag nalaman niyon. Maasahan naman ako ng kapatid ko sa pagtatago ng mga lihim. Maya-maya ay naghanda ng masarap na merienda si nanay para sa mga bisita ni ate. Kumain sila at nagpakabusog habang ginagawa ang proyekto. Bago sumapit ang gabi ay natapos nila ang proyekto. At pagkatapos, nagpaalam na din sa amin ang mga kamag-aral ni ate. Patuloy pa rin ang pagpaplanong manligaw sa kanya ng iba pa niyang mga kamag-aral na lalaki. Pero naging mailap si ate. At talagang sumunod siya sa lahat ng utos ni nanay. Sa isang banda ay naaawa din ako sa kanya. Kaya lang ay naisip ko na pinoprotektahan lamang siya ng aking ina upang hindi siya mapatulad sa ibang kadalagahang napariwara ang buhay dahil sa maaga na pagkakaroon ng karelasyon. At kahit naman banday sarado si ate, ay hinahayaan siyang sumama ni nanay, kina Bridget at Carmela na mag-picnic at lumabas ng bahay. Pero kapag may kasamang ibang kaklaseng lalaki o grupo ng mga kalalakihan,
ay hindi niya pinapayagan ang kapatid ko. Baka daw kasi matipuhan ng tiyonggo, di joke lang. Baka daw kasi matipuhan at pagbalakan panaligawan. Diyos ko, napaka-strikta naman. Inakala namin na magtuloy-tuloy na ang lahat. Pero may mga pagkakataon na umaalis na naman ng bahay si ate at inaabot siya ng hapon tuwing bago makauwi. Dumalas na naman ang mga ganong pangyayari at nag-aalala na naman ang mga magulang ko. Iniisip ni nanay na baka nakipagkita na naman si ate kay Lucas at posibleng patuloy pa rin ang kanilang relasyon. Hanggang sa inalam ni nanay ang katotohanan. Sukdulan niyang tinatanong si ate kung bakit dumadalas na naman itong umaalis ng bahay at kung dire-diretso pa din ba ito sa pagkikipagkita sa lalaki sa karinderya. Bahagi akong napaisip. Ipinagtapat ni ate Jessica na mayroon silang presentasyon sa pagsasayaw at pumupunta siya sa mga bahay ng dalawa niyang kaibigan upang mag-ensayo. Ninigurado si Nanay Micaela at pumunta siya sa bahay ni Bridget at Carmela. Nagulat siya na may katotohanan pala ang mga sinasabi ni ate Jessica at bukod pala sa presentasyon ng pagsasayaw ay malapit na palang pagsusulit sa paaralan, kaya kinakailangan ni ate na magsaulo ng mga aralin. Kaya lang ay hindi naman siya nagpapaabot doon ng hapon. Kaya iyon ang lubos na ipinagtataka ng aking ina sapagkat madalas na inaabot ng hapon sa pag-uwi si ate Jessica. May pagkakataon naman noon na minsan ay nawalan kami ng klase sa paaralan dulot ng pagpupulong ng mga guro. Isinama ako ni nanay sa karinderya malapit sa paradahan ng bus upang kilalanin at kumprontahin ang lalaking nanliligaw sa kapatid ko. Malaki ang hinala niya na doon inaabot ng hapon si ate matapos magtungo sa kanyang mga kaibigan. Pagkaramdam pa ni nanay na masamang impluensya si Lucas kay ate, kaya kinakabahan ako nun. Baka mag-iskandalo ang nanay ko at awayin pa niya sa Lucas. Pero wala naman ako magawa dahil napakabata ko pa noong mga panahong iyon. Sumakay kami noon ng habal-habal at nagpatid sa naturang karinderya. May ilang kilometro lang din ang layo ng karinderya buhat sa aming bahay. Kung ano-anong mga bagay ang pumapasok sa isip ko habang bumibiyahe kaming mag-ina. Ipinapanalangin ko na sana ay walang masamang mangyari at taliwas si Lucas sa iniisip ng aking ina. Dahil bukod sa natatakot ako nun ay nakakahiya talaga. Pagkababa namin sa nasabing habal-habal ay naabot ni nanay ang bayad sa driver at nakita namin ang nag-iisang karinderya malapit sa paradahan ng bus. Lumakad kami patungo sa karinderya at lalong lumakas ang dagundong ng kaba sa dibdib ko. Pumasok kami sa loob at tumambad sa amin ang maraming taong kumakain sa loob. Napansin ko na kakaiba ang aura ng karinderya at manaka-naka kaming sinusulyapan ng mga taong kumakain sa loob. Nakaramdam tuloy ako ng hiya sa aking sarili. May salumalubong sa aming maganda at kulot na babae na mukhang servidora. Itinanong niya kung anong gusto naming orderin pero hindi umorder si nanay. Bagkos ay itinanong niya kung nasaan si Lucas at mayroon siyang pakay dito. May katangkaran at makaluma ang kagandahan ng babae. Mukha siyang prinsesa sa kanyang tindigan at tila hindi nababagay sa kanya ang pagiging servidora. Ngumiti ang babae at sinabing hindi pumasok si Lucas. Marahil sa isang araw ito papasok sa karinderya. Nagpakilala siya bilang kaibigan ni Lucas. Kinuha ng babae ang pangalan ng nanay ko, pati ang pakay nito kay Lucas upang maipadala dito ang mensahe. Tumitig naman ang babae sa mga mata ni nanay at bahagyang naging asol ang kulay ng mga mata nito. Tila na hipnotismo naman ang nanay ko at bigla siyang kumalma
at nawala lahat ng tapang niya sa katawan. Kumisap-kisap mata pa ako at nanambalik sa dating kulay itim ang mata ng magandang babae. Kinalabit ako ni Nanay Makiala at pagkatapos ay nagpasalamat at nagpaalam na siya sa serbidora. Kasunod niyon ay lumabas kami sa karinderya. Bigla akong napatanong kay Nanay. "Nay, okay ka lang?" Tumugon si Nanay. Oo naman. Mabait naman pala ang serbidora sa karinderya. O sige anak, tara na, umuwi na tayo. Hindi ko malaman kung ano ang ginawa sa kanya ng babae. Pero nahiwagaan talaga ako sa maikinikilos ni Nanay. Bigla siyang nagmadaling umuwi sa aming bahay. Nagtawag muli siya ng habal-habal at nagbahati niya kami sa aming bahay. Wala kaming kaimik-imik na mag-ina habang nasa biyahe. Pag-uwi namin ay doon palang bumalik ang dating ugali ni Nanay. Pero ang lubos kong ipinagtataka ay wala man lang siyang nabanggit kay ate tungkol sa pagbunta namin sa karinderya. Hindi ko rin naman maipagtapat kay ate sa takot na baka mapagalitan ako ni Nanay na kapag nagsumbong ako na pumunta kami doon. At sa mga sumunod na araw ay hindi na madalas na pag-uusapan sa aming bahay ang tungkol sa itinatagong nobyo ni ate. Kaya naisip ko na baka ginamitan ng mahika ng babaeng serbidora ang aking ina. Naisip ko tuloy na baka hindi iyon ordinaryong tao lamang. Hindi nagtagal ay napapadalas naming napapansin na medyo nag-iiba si ate. Hindi na siya katulad ng dati. Umuwi siya sa aming bahay na tila tulala at linggo lamang siyang inaabot ng hapon sa pag-uwi. Noon ay nag-uumpisa na siya tuwing araw ng Biyernes pagkatapos ng kanyang klase at hindi na niya ako nasusundo sa paaralan. Ginagabi na siya sa pag-uwi tuwing araw ng Biyernes at parati siyang busog at hindi na naghahapunan. Katakataka na naman ang mga ikinikilos niya at hindi na iyon normal. Para bang bumabalik na naman siya sa dating gawi. Hindi na siya gumagamit ng kolorete, pero kita ko na mas umaangat at tumitingkad ang kanyang kagandahan. Madalas na din siyang nagpupusod ng buhok. Maayos na siya sa kanyang sarili at maging sa kanyang mga kasuotan. Litaw na litaw ang kagandahan at kalinisan niya sa katawan. Medyo gumaganda at pumuputi din si ate. Samantalang iisa namang klase ng sabon ang ginagamit namin sa bahay. Nagtataka ako kung bakit ganoon. Pero paliwanag sa akin ni Nanay ay sadyang nagbabago daw ang katawan ng isang dalaga. Gayon din ang mga binata. Isang gabi noon ng pagkakataon, habang sabay-sabay kaming kumakain sa pagkainan, ay kinausap si ate ng aming mga magulang. Pinangunahan iyon ni tatay. "Anak, parang napapadalas yata ang pag-uwi mo na inaabot ka ng hapon o di kaya ay gabi na. Ano bang pinagkakaabalahan mo ha?" Tumugon si ate. "Tay, nag-aaral po ako at nagtatapos na mga gawain ko sa paaralan, kaya ginagabi po ako sa pag-uwi. Huwag po kayong mag-alala ni Nanay, wala pong masamang mangyayari sa akin." Hindi na nag-usisa pa si Nanay at nagpatuloy na lang siya sa pagkain. Nalubos ko namang ipinagtataka. Isang malaking himala iyon na walang pakialam si Nanay. Matapos magsalita ni ate, ay walang ano-ano ay nawalan siya ng malay at bumagsak na lamang sa sahig. Nagkagulo sa aming pamilya. Mabilis na inutusan ni tatay si Nanay na magtungo sa bahay ng manggagamot na si Kaorden upang malaman kung anong nangyayari kay ate. Kaagad na rumesponde ang nanay ko at nagmamadali siyang lumabas ng bahay. Samantalang inihiga sa mahabang lamesa ng tatay ko si ate na noon ay wala pa ring malay. Umiiyak ako habang pinagmamasdan ang kapatid ko. Pinagmamasdan ko mabuti ang kapatid ko at kita ko na maputla siya at para bang may sakit.
Hindi ko maunawaan kung anong misteryo ang bumabalot sa kanya. Pero hinihiling ko sa Diyos na sana walang mangyari sa kanyang masama nun at wala siyang malubhang sakit. Makalipas ang kulang-kulang kalahating oras, ay dumating si nanay. Kasama ang manggagamot na sa palagay ko ay nasa 40 ang edad. May putpot na malaking tela sa kanyang noo. Siya pala si Ka-Orden na manggagamot sa aming lugar. Pagkapasok niya ay kaagad na pinulsuhan si ate at tila naningkit ang kanyang mga mata. Matapos niyon ay kinausap niya ang mga magulang ko. Mukhang may taga-suyo ang inyong anak. Nagtanong si Tatay Enrico. Ano pong ibig niyong sabihin? Tumugon si Ka-Orden. May engkantong nagbabantay at nagmamahal ng dalisay sa inyong anak. Doon na kinatuban si nanay na mukhang ang lalaking nagtatrabaho sa karinderya ang tinutukoy ng manggagamot. Wala naman siyang ibang lalaking pinaghihinalaan, kundi iyon lamang. May dalang bao at iba pang mga kakaibang halamang gamot ang manggagamot. May ibinulong siyang mahabang orasyon sa hangin habang pinapausukan ang buong katawan ni ate. Kita namin na unti-unting nagkakamala ito at matapos ang mahabang ritual ay tuluyan na siyang nagising. Matapos ang panggagamot ay tinipon kami ni Ka-Orden at kinausap. Malakas ang kapangyarihan ng engkanto at kita ko na pareho silang nagmamahalan at ayaw nilang mawalay sa isa't isa. Sa pagkakataong iyon ay tinangkang kausapin ni nanay si ate. Anak, sino bang lalaking iyon? At bakit ganun na lang ang pagkahumaling mo sa kanya? Alam mo bang nagdudulot niya siya sa iyo ng panganib? Hindi ba't matagal ka na naming pinagbabawalang magpakita sa kanya? Pero bakit patuloy mo kaming sinusuway? Nagalit si ate bigla. Inay, si Lucas po ang nobyo ko at siya ang binatang nagtatrabaho sa karinderya. Totoo po ang mga sinabi ni Ka-Orden. Engkanto po ang aking kasintahan at wala po akong kinakatakutan kahit kakaiba siyang nilalang at hindi natin kauri. Nagmamahalan po kaming dalawa at wala kaming ginagawang masama. Patawarin niyo ko pero hindi ko po siya kayang iwasan at layuan. Halos hindi makapaniwala si nanay. Pinakausapan niya ang manggagamot na kung pwedeng gamitan ng pangontra ng engkanto upang hindi ito makalapit sa aking kapatid. Ginamitan naman pala ng manggagamot ng pambakod si ate. Kaya lang ay pansamantala lamang iyon at posibleng balikan muli ito ng engkanto sa mga susunod na araw. Kung maggaganon man ay pwede siyang bumalik sa aming bahay upang masuri si ate. Matapos ang panggagamot ay pinaggapi na muna ng mga magulang ko ang manggagamot at pumunta ang kapatid ko sa kanyang silid tulugan upang makapagpahinga. Inobserbahan naming mabuti si Ate Jessica at mukha namang pumalik siya sa normal. Kaya napanatag na din ang aming kalooban. Naging masigla na siya at palakwento sa amin ukol sa mga pangyayari sa kanilang klase. Naisip ng mga magulang ko na mainam ang ginawang pangbakod ni Ka-Orden at hinihiling nila na sana ay magtuloy-tuloy na ang magandang pagbabago kay ate. At tuluyan na siyang makawala sa kanyang nobyong engkanto. Hanggang sa dumako ang isang gabi at kinausap niya ng masinsina ng aming mga magulang at humingi ng permiso kung pwedeng makapanligaw sa kanya ang kamag-aral na si Benji. Matagal na pala itong may gusto sa kanya, kaso ay nahihiya at natatakot sa aming mga magulang. Sa pagkakataong iyon ay hindi na masyadong pinagigbitan ng aming mga magulang si Ate Jessica at pinayagan nilang umakyat ng ligaw dito si Benji. Basta sa mismong bahay sila magliligawan at hindi sa kung saan saang lugar. Sa mga kasunod na araw ay umakyat na nga ng ligaw si Benji. Kaso bukod sa kanya ay mayroon pa palang dalawa. Maayos at magagalang naman sila at madali ko pa ngang nakasundo at nagkakwentuhan. Pero si Benji
ang gusto ko para kay ate. Hindi naman sila nagpapaabot ng malalim na gabi. At umaalis na din sila sa aming bahay sa tamang oras. Masaya naman ang aming mga magulang sa unang gabi na nakilala at nakahalubilo ang mga manliligaw ni ate. Hindi naman pala masamang magkaroon ng manliligaw si ate. Nababago rin naman ang isip ng mga kabataan at mukhang hindi mapapatulad ang kapatid ko sa ibang mga kadalagahang maagang nagpapabuntis. Tumagal pa ang gabi-gabing pag-akyat ng ligaw at nakilatis ng maigi ng mga magulang namin ang mga pag-uugali ng mga manliligaw. At tulad ko, ay si Benji din ang naibigan nila para kay ate. Halata din naman na mas malapit si Benji sa kapatid ko kaysa sa ibang manliligaw. Maalaga siya kay ate Jessica at sa tuwing umaakyat siya ng ligaw ay binibigyan din niya ng kakanin ang aming mga magulang. At kapag mayroon ng mga itong mabibigat na gawain sa bahay, ay tumutulong siya. Kaya naman botong-boto sa kanya ang mga ito o ang aking mga magulang. Isang umaga, kakatapos naming mag-almusal na mag-anak, tinanong pa namin si ate kung anong plano sa mga manliligaw niya. Anak, bilis-bilisan mo ang pagpili at baka mamaya mainip ang mga manliligaw mo. Teka nga muna, sino na ba sa kanila ang napupusuan mo? Napangiti si ate. Itay, si Benji po ang gusto kong maging nobyo. Kaya pinagpaplanuhan ko pong mabuti ang magiging desisyon ko bago ko po siya sagutin. Masaya si tatay at humahanga siya sa kakayahang mag-isip ni ate. Tama lang daw ang mga hakbang nito upang hindi siya magkamali at magsisi sa mga gagawin niyang desisyon. Inamin ni tatay na kahit siya ay boto rin kay Benji, pero dapat ay hinay-hinay pa rin si ate. Kahit sagutin man ito si Benji, mas mainam na bigyang pansin pa rin ang pag-aaral. Inakala ko pa na malapit nang sagutin ni ate si Benji at magiging magkasintahan na sila. Pero nabalitaan namin na nagkaroon ng malabang karamdaman si Benji at halos 2 linggo siyang hindi nakapasok sa paaralan. Nag-alala si ate at binisita niya ito. Pero palagi daw itong ginagamot ng manggagamot sa kabilang bahay. Nang medyo gumaling at nakakapasok na muli sa eskwelahan si Benji, ay tumigil na siya sa panliligaw kay ate at naging malamig ang pakikitungo nito. Hanggang sa parati nang umiiwas si Benji sa tuwing magkakasalubong sila ni ate. Mailap din ito sa tuwing gusto siyang kausapin ng kapatid ko. Subalit dumako ang isang araw na natsyempohan niya itong magandang timpla. Kinausap ni ate si Benji sa pasilyo ng paaralan matapos ang kanilang klase. Dito na napag-alaman ni ate na kamunti ka na palang patayin ng engkanto si Benji. Kaya binigyan niya ito ng matinding karamdaman at ang tanging lunas lamang nito ay layuan ang kapatid ko at huwag nang magtangkang manligaw dito. Mahal ni Benji si ate, kaso ay kinakailangan niya itong bitawan kapalit ng kanyang kaligtasan. Dagdag pa niya na pinagbawalan siya ng kanyang mga magulang na makipagmabutihan kay ate dahil baka mapahamak pa ang kanyang buhay ng tuluyan. Hindi daw makakabuti kung magiging magkasintahan sila, lalo pat mayroong engkantong humahadlang sa kanilang dalawa. Kahit boto sila sa kapatid ko, ay ayaw nilang malapitan na naman ito ng engkanto. Kaya mas makakabuti kung iiwasan na lang niya ang kapatid ko para din sa ikabubuti ng binata. Medyo nasaktan ang kapatid ko kaya naman hindi na muli siyang tumanggap ng ibang manliligaw at nag-focus na lang sa pag-aaral. Nalungkot kami pero wala kaming nagawa sa bagay na iyon. Marahil ay hindi siguro magkapalaran sina ate Jessica at Benji. Dumaan pa ang ilang buwan. Lumipas pa ang 4 na araw at bigla na lang siyang lumitaw sa pintuan ng aming bahay.
Suot niya ang kanyang maruming uniforme at tila natutulalang pumasok sa loob ng aming bahay. Lumuluha ang mga mata ng mga magulang ko na niyakap siya ng mahigpit at itinanong kung saan siya nanggaling. Naisipan nila na baka kinidnap at ginahasa na ito, pero hindi ganoon ang nangyari. Base sa kwento ni ate, nakarating siya sa isang mahiwagang lugar kung saan maliwanag at napakaraming magaganda at mababangong bulaklak. Mayroong nagliliparang lambana sa paligid at masasarap ang mga pagkain. Nagawa din niya makapasok sa isang malaki at malawak na palasyo kung saan nakasama niya muli si Lucas at ang mga kaibigan nito. Magaganda at mga gwapo ang mga nilalang na nagtataglay ng matitingkad na mahahabang buhok at asul at luntian ang mga mata at mas matatangkad kumpara sa mga ordinaryong tao. Masaya at puno ng kulay ang naturang lugar. Ayaw pa sana niyang umuwi pero kinumbinsi siya ni Lucas na balikan kami. At siguradong nag-aalala na kami sa kanya. Namilog ang mga mata ng aming magulang. Marahil ay dinala ng engkanto ang kapatid ko sa kanilang kaharian. At siguradong nagbabalikan pa sila nito. Nag-isip ng paraan ng mga magulang ko kung paano masosolusyonan ang kinakaharap na problema ng aming pamilya. Sumangguni sila kay Ka-Orden at humingi ng payo ukol dito. Sinikap na kausapin ni Ka-Orden ang engkantong si Lucas. Nagtungo sila sa nasabing karinderya kasama ang mga magulang namin noong dumako ang dapit hapon ng Biyernes. Pero laking gulat nila na walang karinderya na malapit sa terminal ng bus. Isa lang iyong bakanting lote na mapuno at mayroon doong malaking puno ng balete. Inutusan ni Ka-Orden ang mga magulang ko na ipikit ang kanilang mga mata at matapos ang ilang minuto, minulat nila ang mga ito. Nagulantang ang mag-asawa nang makita nila na nagliliwanag ang buong paligid. Sobrang marilag at mayroong mga lambanang lumilipad-lipad sa bawat sulok ng mga punong kahoy. Lumabas mula sa malaking puno ng balete ang isang nagniningning na lalaking may kahabaan ng buhok. Hugis dahon ang malapad na tenga at asol ang mga mata. Lumapit ito sa kanila at nagpakilala bilang si Lucas. Prinsipe pala siya ng mga engkanto. Sa kauna-unang pagkakataon, ay kinabahan at nangilabot ang mga magulang ko sa presensya ng engkanto dahil napakatangkad nito at lubos na makapangyarihan. Kakaiba ang taas kumpara sa mga ordinaryong tao at talagang malakas ang aura. Nagpakilala din ang mga magulang ko at ipinahayag ni Ka-Orden ang kanilang pakay sa pagpunta sa lugar na iyon. Matapos niyon ay nagsalita si tatay. Mahal na prinsipe, nakikiusap kami sa'yo na kung maaari ay huwag mong kukunin sa amin si Jessica. Hindi kaagad nakasagot ang engkanto. Bagkus ay sinabi niyang tapat at malinis ang hangarin niya kay ate at talagang mahal nila ang isa't isa. Walang ibang taong makapaghiwalay daw sa kanila. Pero binigyan sila nito ng kanyang kasagutan. Sa mga panahong iyon ay hindi niya kukunin ng basta-basta si ate at ipapaalam nila sa mga magulang namin sa takdang panahon kung kailan nararapat niyang isama sa kanilang kaharian ang kapatid ko at bumuo sila ng masayang pamilya. Batid ko rin ang hirap ng inyong pamumuhay, kaya huwag kayong magalala dahil darating ang araw na matutulungan ko kayong umangat sa inyong pamumuhay. Nasurpresa ang mga magulang ko at talagang may balak palang asawahin ng engkanto si ate. Magalang naman itong nagpaalam at humingi ng permiso na kung maaari ay babalik na siya sa kanilang palasyo. Sumang-ayon naman silang tatlo at nakita nila
kung paano bumukas at sumarado ang katawan ng malaking puno ng balete. Bago bumalik sa ordinaryong bakanting kakahuyan, ang lugar na iyon. Pinayuhan ni Ka-Orden ang mag-asawa na maging handa sa kung anumang magiging desisyon ni ate ukol sa bagay na iyon. Marami na ring nagawa ang manggagamot para sa kapatid ko, pero talagang matibay ang pagmamahalan nila ng engkanto. Hindi sila basta-basta mapaghiwalay daw. Kung lalo pa daw pagbabawala ng mga magulang ko si ate na makipagkita sa engkanto, ay baka tuluyan na itong magrebelde at magmadaling sumama sa kaharian nito. Masakit man para sa mga magulang ko ang ganong bagay, kaso ay naisip nila na may punto din ang manggagamot. Umuwi ang aming mga magulang at inabutan nila kaming naghahanda para sa aming hapunan. Nakapagluto na din si ate ng aming makakain. Nagpaalam na din si Ka-Orden para umuwi sa kanyang bahay. Nang makadulog kami sa hapagkainan, nagbukas ng usapan ng aming mga magulang. Anak, Jessica, napagdesisyonan namin ng tatay mo na hayaan kang makipagkita at makipagrelasyon kay Lucas. Pero sana naman ay nalalaman mo ang iyong limitasyon. Alam mo na ang tama at mali. Tsaka ayaw din naming mapahama ka, anak. Pero hangad namin ang kaligayahan mo. Masayang-masaya si ate at nagawa pa niyang tumayo at yakapin tsaka halika ng mga magulang namin. Pagkaramdam ko ay natupad ang kanyang kahilingan at kita ko sa mga mata niya kung gaano kamahal ang kanyang nobyong engkanto. Maya-maya ay nagpatuloy kami sa pagkain. Kinamusta naman ako ng aking mga magulang, gayon din ang aking pag-aaral. Kaya naman kahit papano ay nalihis ang paksang pinag-uusapan at napunta sa akin ang kanilang atensyon. Bago pa kami maghiwalay ng kapatid ko, sapagkat magkaiba kami ng kwartong tinutulugan, ay pinakiusapan ko siya na kung maaari ay huwag siyang aalis at iiwan kami kapag isinama na siya ng kanyang nobyo sa kanilang kaharian at ikinasal silang dalawa. Humalakhak ng pagkalakas-lakas si ate. Ano ka ba, Samuel? O sige, ipinapangako ko na hindi ko kayo basta iiwan. Palagi ko kayong babantayan at ilalayo sa kapahamakan kung dumating man ang araw na magkasama kami ni Lucas sa kanyang kaharian. Yumakap ako sa kapatid ko at hinalikan niya ako sa noo bago pa ako magtungo sa aking silid-tulugan. Nagkaroon ako ng kapanatagan ang lakas ng loob, kaya naman pagkapasok ko sa kwarto ay humiga na ako sa kama at nagkaroon ng mahimbing na pagtulog. Kinabukasan, araw ng Sabado, ay naisipan akong isama ni ate at ipasyal. Binilinan siya ng aming mga magulang na baka isama ako sa lugar na tirahan ni Lucas at baka hindi na ako makabalik. Binigyan naman ni ate ng kasiguraduhan ang mga magulang namin na ipapasyal lamang niya ako at hindi kami matatagalan, kaya pinayagan na rin nila kami. Nagtungo kami sa karinderya, pero wala nga daw ang karinderya, kundi bakanting lote na panay punong kahoy. Lumapit kami sa may gawing balete at doon ko nakita na bumukas ang katawan ng balete. Pumasok kami sa loob at sumabog ang marilag na liwanag. Sa maniwala po kayo o sa hindi, ay nakita ko ang napakaraming makukulay na mga bulaklak at naglalakihang mga di pamilyar na halaman. May mga lumilipad na ada o engkantada na may iba't ibang makukulay at malalapad na pakpak. Magaganda at panay makukulay ang mga nakikita kong halaman sa hardin. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang isang napakalaking kaharian na tila ilang palapag ang taas. Lumitaw sa aming harapan ang nangingislap na prinsipe na asol ang kulay ng mga mata at maputlang-maputla ang balat. Siya na pala si Lucas at masaya ako na nakita ko siya noong mga sandaling iyon.
Kinamayan niya ako at bigla na lang akong nawala ng malay. Pagkamulat ko ay nasurprise ako na makita si ate na nasa katabi ko at bumalik na pala kami sa kakahuyan. Matagal na oras na daw pala akong nakatulog matapos na mawala ng malay. Kaya minabuti ni Lucas na pabalikin na muna kaming magkapatid sa mundo ng mga tao. Umuwi na kami pero hindi ko nabanggit sa aming mga magulang na nahimatay ako. Naikwento ko lamang sa kanila ang kaharian ng mga engkanto. Namamanga sila sa mga narinig nila sa akin kung paano ko ilarawan ang mga bagay sa paligid ko habang naglalakad ako sa labas ng kaharian. Nakiusap si nanay kay ate na kung maaari sa susunod ay wag na akong dadalhin doon at baka bigla ko daw maibigan ay hindi na ako makauwi. Nangako naman si ate na iyon ang unang beses na naisama niya ako sa kaharian at hindi na iyon mauulit. Palihim naman akong napasimangot at pasalamat na lang ako at hindi iyon napansin ng nanay namin. At siguradong katakot-takot na sermon ang aabutin ko at ang masama pa ay pingutin ako sa tenga. Kung minsan talaga ay hindi ko maiwasang maging pasaway at nagiging kakampi ko sa tuwina ay si ate. Kaya sobrang namimiss ko siya kapag umaalis siya sa aming bahay. Sumapit ang gabi at hindi kaagad ako nakatulog. Naisip ko pa rin ang kasabi kang makabalik sa mahiwagang kaharian at makausap si Lucas. Mabait naman pala siya at hindi na ako nagtataka kung bakit mabilis na humaling sa kanya si ate. Gwapo siya at talaga namang makapangyarihan. Inabot pa ako ng hating gabi bago tuluyang nakatulog. Napanaginipan ko ba talaga ang kapaligiran ng kaharian ng mga engkanto. Kinabukasan, kamuntikan pa akong mahuli sa pagpasok sa paaralan. Mabuti na lang at isinabay ako ni Ate Jessica at nagawa pa talaga niya akong sunduin noong bandang hapon at magkasabay din kaming umuwi sa bahay. Kaya naman aliw na aliw ako sa mga samot-saring kwentong isinasalaysay niya sa akin bago pa kami makarating sa aming bahay. Lumipas ang ilang linggo ay napapansin na naman namin medyo nagiging matamlay at maputla si ate hanggang sa unti-unting lumalaki ang kanyang tiyan. Nagulantang si nanay sa realisasyon na buntis si ate at ang posibleng may kagagawa niyon ay si Lucas. Hindi pa rin niya sinusukuan ang kapatid ko at ang gawa pa talaga niyang buntisin. Muling kinausap ng mga magulang ko ang manggagamot at ipinasuri si ate. Halos gumuho ang mundo nila nang malamang buntis ang kapatid ko at ang engkanto ang nakabuntis dito. Sobrang nalumbay si nanay at hindi niya sukat akalaing darating ang araw na mangyayari ang kanyang kinakatakutan. Sinubukan naman ng mga magulang ko at gayon din kay Ka Arden na kausapin si Lucas ukol kay ate. Pinakausapan siya ng mga magulang ko na kung maaari ay huwag isasama ang kapatid ko sa mundo ng mga engkanto. Kaya lang ay hindi iyon maipapangako ni Lucas dahil magkakaroon na sila ng anak. Bubuo kami ng sariling pamilya ni Jessica. Kaya kinakailangan na magkakasama kami sa aming kaharian. Halos magmamakaawa ang mga magulang ko kay Lucas. Habang lumuluha sila at sa huling pakiusap nila ay kung maaari ay patapusin na muna sa panganganak si ate bago siya maisama ng engkanto sa kanilang kaharian. Hindi pumayag si Lucas pero binigyan niya ng kondisyon na pagkatapos ng magiging bakasyon ni ate ay tsaka niya ito kukunin at pakakasalan upang hindi maging mahirap sa parte ng aming pamilya na mawala ito sa amin. At mayroon pang natitirang iilang buwan bago magbakasyon. Wala nang nagawang anumang pagkausap ang mga magulang namin at umuwi silang bagsak ang mga balikat.
Tila wala ng pag-asa na magbabago pa ang lahat ng iyon. Iyon na mismo ang nakatagdang mangyari sa buhay ng kapatid ko. Nagpatuloy ang pag-aaral namin ni ate at sinusulit ng mga magulang ko na makasama sa araw-araw kaming magkapatid. Kahit nabuntis si ate, ay hindi iyon naging hadlang upang makapasok siya sa paaralan. At hindi naman mahalata. Pero talagang may pakpak ang balita kahit hindi ito aswang. Pinagchichismisan man siya ng ibang mga estudyante ay nananatili pa rin kasama niya sina Bridget at Carmela na patuloy na sumusuporta at nagmamalasakit sa kanya bilang mga kaibigan. Hindi na lang pinansin at hindi nagpapaapekto si ate sa sasabihin ng ibang tao sa kanya. Ang mahalaga ay nagmamahalan sila ng prinsipe ng mga engkanto at magkakaroon na sila ng anak. Iyon ang pinakamagandang biyayang matatanggap niya sa kanyang buhay. Pinagbutihan niya ang kanyang pag-aaral at nakakuha siya ng mataas na grado sa bawat asignatura. Kaya naman lubos iyong ikinatuwa ng aming mga magulang. Kaya lang ay hindi nila maiwasang mag-aalala dahil sa nalalapit na pagtatapaw sa ikalawang bahagdan sa sekundarya ng kapatid ko. Isang araw noon ay namasyal kami sa bukid at doon ay nagdala kami ng pananghalian. Masayang isipin paminsan-minsan ay namamasyal kami. Kung hindi pa pala iyon nangyari sa aking kapatid, ay hindi pa makakaisip ang mga magulang ko na magliwaliw kaming mag-anak. Matagal na kasi kaming hindi nakakalabas na mag-anak dahil abala ang mga magulang namin at abala din kami ni Ate Jessica sa pag-aaral. Sinikap namin kalimutan ng araw na iyon ang magiging kapalaran ng kapatid ko at magpakasaya bilang kompletong pamilya na sabay-sabay kumakain at nagkukwentuhan. Matapos ang araw na iyon, ay matagal kaming nakaramdam ng kaligayahan sa aming mga puso hanggang sa makauwi kami sa aming bahay. Lumipas pa ang ilang araw at nagplano kaming mag-picnic ulit. Naging mas nalalapit pa nga kami sa isa't isa. Halos naging mabait at humaba ang pasyensya ni nanay. Kumpara noon na talagang mainitin ang ulo at may kasungitan. Madalas na kaming namamasyal at nagtutungo sa kung saan-saan, sa mga sapa, tabing ilog, tabing dagat, at nagbe-picnic. Na para bang ang bawat araw ay mahalaga sa amin. Kahit si ate ay nagiging emosyonal sa tuwing naiisip ang kanyang pag-alis. Anak, huwag mo sana kaming kalilimutan. At sana kung may pagkakataon ka, bumisita ka sa mundo ng mga tao. Kapag nakasama ka na ni Lucas, mamimiss ka namin. Tumugon naman si ate na puno ng pag-asa. Huwag kayong mag-alala, Nay. Ipinapangako ko na hindi ako mawawala sa inyong tabi at parati ko kayong bibisitahin at babantayan kahit hindi na tayo magkakasama sa araw-araw. Nagyakapan kaming mag-anak. Iyon na pala ang huling picnic namin na buo ang aming pamilya. Makalipas ang ilang buwan ay sumapit na ang araw ng karangalan. Marami din akong nahakot na karangalan at nakasama pa ako sa top honors sa aming klase. Samantalang si Ate Jessica naman ay naging valedictorian sa kanilang klase at halos nakuha niya ang karamihang karangalan dahil sa kanyang kasibagan, determinasyon at kagalingan sa pag-aaral. Ipinagmamalaki namin siya lalo na ng mga magulang namin. Naabot hanggang tainga ang kasiyahan habang umaakyat sa entablado. Napaluha sa tuwa ang aking mga magulang. Sa tinamasang masasabi naman natin na maliit na tagumpay. Pero iyon na ang huling sandali na nagkasama-sama kaming kumpletong masayang pamilya. Makaraan ng ilang araw ay sumapit na ang pamamaalam ni ate. Nagkasama-sama kami sa kakahuyan noong dumako ang dapit hapon. Nagbukas ang lagusan sa katawan ng balete at lumabas mula doon ang mga lambana at iba pang uri ng mga engkanto
kasama si Lucas, na lalo pang nangislap ang buong katawan dahil sa marilag nitong kasuotan. Kinausap kami ni ate na may luha ang mga mata at nagkayakap-yakap kami mag-anak. Ayaw man namin siyang pakawalan, pero alam naming hindi iyon nararapat dahil may kasunduan pala sila ni Lucas, pati ang aming mga magulang. Hanggang sa kumala sa pagkakayakap si ate, humingi siya ng tawad sa aking mga magulang dahil hindi niya natupad ang kanyang mga pangako na magtatapos pa ng pag-aaral sa kolehiyo. Pero sinigurado niya sa amin na magbabalik siya at magkakasama-sama kaming muli. Pinayuhan niya ako na magtapos sa pag-aaral at huwag susunod sa kanyang mga yapak. Ako daw ang pag-asa ng aming mga magulang at gawin ko daw lahat ng aking makakaya upang makamit ang mga pangarap ko sa buhay. Alam kasi ni Ate Jessica na pangarap ko na maging doktor at mapagaling ang mga taong may sakit. Kaya gano'n na lang ang suporta niya sa aking mga pangarap. Yumakap siya sa akin sa huling pagkakataong pagkatapos niyon ay sumama na siya kay Lucas, pati sa iba pang mga diwata at engkanto. Kasabay niyon ay sumarado na ang punong balete. Umagulgol sa pag-iyak si nanay. Tumulo ang aming mga luha ng tatay ko, samantalang naging emosyonal naman si Ka-Orden. Halos inabot din ng ilang buwan ang pangungulila namin kay ate. Madalas kaming nagiging sentimental sa tuwing maalala namin ang masasayang nakaraan na kasama si ate. Nabalitaan pa namin kay Ka-Orden na nakatikim si Ate Jessica ng mga pagkain ng engkanto, kaya imposibleng makabalik na ito sa mundo ng mga tao. At kaya daw bawal-bawaliin ang kasunduan ng engkanto, kasi sila mismong dalawa ay nagkausap. Dahil ng mga oras na nagdesisyon daw si ate, ay masama daw ang loob niya sa mga magulang namin. Kaya hindi na siya nakatanggi at kaagad siyang pumayag na sumama na sa prinsipe ng mga engkanto. Pagkatapos nun ay minarkahan na siya. Ipinaliwanag din na Ka-Orden na ang mga engkanto ay may mga palabra de honor, na kung ano ang mga patakaran nila, mga desisyon, kailangang masunod ito. At kapag hindi iyon mangyari, ay mapaparusahan ang lumabag. Katulad kay ate, kapag hindi siya papayag kahit saan man siya magpunta, ay kukunin at kukunin pa rin siya. Ang masaklap doon, kapag nagpupumilit siya na ayaw sumama, maaapektuhan ang pamilya. Tatamaan ng katakot-takot na sumpa, sakit, kamalasan, at ang masaklap, mawala ng buhay. Ewan ko kung totoo, pero ayon ito kay Ka-Orden at marami ding nagpapatunay niyan, kahit itanong nyo pa sa mga manggagamot. Minsan na pala niya itong nakausap sa pamamagitan ng diwa at nagpadala ito ng mensahe na ipinaabot sa amin ukol sa kanyang pamumuhay sa kaharian ng mga engkanto. Pero sa kabila ng lahat ay naging totoo naman si ate sa mga pangako niya sa amin. Dumako ang mga gabi na parati namin siyang napapanaginipan. Bumibisita siya sa amin sa pamamagitan ng panaginip, at doon ay pinapakita niya sa amin ang kanilang anak na pinangalanan nilang Ibrahim, na isa ring engkanto. Masaya na silang namumuhay ng mapayapa sa kaharian ng mga engkanto. Nagpapasalamat pa din kami at hindi ipinagkait ni Lucas sa amin na makasama si ate kahit sa panaginip. Alam niya kung gaano namin ito kamahal. May mga pagkakataon pa rin na pagkaramdam namin ay bumubulong sa aming isipan si ate at kinakausap niya kami at ipinaparamdam na hindi niya kami pinapabayaan. Hindi man lang kami nalalapitan ng masasamang elemento tulad ng mga aswang. Hindi rin kami nagkakasakit ng malaba at nabigayaan kami ng pagkain sa araw-araw. Bukod doon ay nakabili pa kami ng ibang pangangailangan sa aming bahay. Ramdam na ramdam namin ang kanyang pagmamahal at hindi nga niya kami iniwan. Pero hindi namin inasahan na tutulungan nga kami ni Lucas at ate. Isang araw
ay may natagpuan kaming mag-anak na isang supot na naglalaman ng bariyang ginto. Inilihim namin iyon sa aming mga kapitbahay, pero tumulong pa rin kami sa mga taong nangangailangan. Hanggang sa nakabili ng mga lupa at ari-arian si tatay, samantalang si nanay ay nagtayo na rin ng sarili niyang negosyo. Gumanda ang takbo ng aming pamumuhay na lubos na ipinagtataka-atinangaan ng mga residente. Tinupad ko naman lahat ng mga sinabi ko kay ate. Nagsikap ako sa pag-aaral. Sumapit ako sa sekundarya pero hindi ko sukat akalain na mayroon pa pala akong malalamang pangyayari na mararanasan ng isa sa mga kaibigan ko. Bakasyon noon at naisipan kong magtungo sa Quezon, sa probinsya ng kaibigan kong si Richard. Nagtungo kami ni Richard sa isang talon, kasama ang ilan naming mga kaibigan. Medyo nahiwagaan ako kay Richard dahil napansin ko na parati siyang may tinatanaw sa dakong kakahuyan at nahuli ko pa siyang may lihim na kinakausap na hindi ko makita. Hindi kami inabot ng gabi sa naturang talon at umuwi din kami sa bahay niya. Subalit nag-uumpisa akong maghinala na tila may kinakausap siyang ibang tao. May ilang gabi na nagigising ako sa tuwing sumasapit ang hating gabi at naririnig kong tila may kinakausap siya sa kanyang silid tulugan. Hindi ko alam kung nalalaman ba iyon ng kanyang mga magulang. Minsan na akong nakinig sa usapan sa kabilang kwarto at napagtanto ko na totoong may kausap siya. Narinig ko pa na may babaeng nagtataglay ng malamyos na tinig ang kumakausap sa kanya. Sumama ka na sa akin. Sigurado ako na magiging maligaya ka kung makikita mo ang kagandahan ng lugar na mapupuntahan mo. Medyo nagalangan si Richard, pero tumugon naman siya sa kausap niyang babae. Hindi ako sigurado, pero kailangan ko pang magpaalam sa pamilya ko. Gusto ko sanang sumama sa iyo dahil nakakatiyak naman ako na mag-e-enjoy ako sa pupuntahan nating magandang lugar. Oh sige, hihintayin kita, tugon ng babae. At doon natapos ang kanilang pag-uusap. Kinilabutan ako kung sino man ang kausap niya. Gusto ko ring malaman kung bakit mukhang nahuhumaling ang babae sa kanya. Kaya sa kasunod na araw ay kakausapin ko ang aking kaibigan. Kinabukasan habang kumakain kami sa pagkainan, ay mukhang wala sa sarili si Richard. Nagtangka akong magtanong sa kanya sa kausap niyang babae sa nagdaang gabi. Akala ko ay magugulat siya. Subalit, gumuhit ang malalaking ngiti sa kanyang labi. Para bang bumukas ang kasiglahan sa mukha niya. Narinig mo bang usapan namin ni Luningning? Pasensya na kayo. Hindi ko pa kayo maipakilala sa aking kaibigan. Mabait siya, talagang kabigabigani. Balak niya akong isama sa isang magandang lugar. Kaya gusto ko sanang humingi sa inyo ng permiso. Napayagan akong sumama sa aking kaibigan. Nagkatinginan kami ng kanyang mga magulang. Nagbabakasakali akong magtanong kay Mang Juan ukol doon. Nakikilala niyo ba ang babaeng tinutukoy niya? Umiling-iling si Mang Juan, ang kanyang ama. Iho, ngayon lang namin narinig ni Beatrice ang tungkol sa babaeng si Luningning. Wala nga kaming alam na nililigawan ni Richard yan eh. Nagtanong si Aling Beatrice kay Richard. Anak, nasaan ba si Luningning? Para naman makilala namin siya at mapayagan ka naming umalis. Pagtatangkang tanong nito. Ngumiti si Richard at saka nagwika. Nakatira po siya sa kakahuyan kung saan naninirahan ang mga ibon at mga ligaw na hayop. Yung lugar na pinupuntahan ng mga antingero. Medyo kinakabahan na ako sa mga tinura ni Richard. Nasa 15 gulang pa lang siya noon at may pagka-inosente pa ang isip niya sa mga bagay-bagay. Sigurado akong hindi siya aware sa naturang babaeng kausap niya. Kaya tsumempo ako na kausapin ng sarilinan ang mga magulang na Richard ukol sa mga nangyayari sa kanya.
Dito na naisipan ni Aling Beatrice na humanap ng manggagamot na posibleng makatulong upang malaman namin kung anong uri ng nilalang ang tinutukoy ni Richard na babae. Nakausap niya sa kanyang silid sa nagdaang gabi. Kinahaponan, nakausap ni Aling Beatrice si Aling Pura na may kakilalang magaling na albularyo. Itinuro niya kay Aling Beatrice ang kinaroroonan ng bahay nito na ilang bloke lamang ang layo buhat sa bahay nila Richard. Nagulat na lang ako nang may kasamang albularyo si Aling Beatrice. Medyo mukha pa siyang bata na marahil ay nasa 30 pa ang edad nun. Nagpakilala siya bilang si Manggalman at medyo nanindig ang balahibo ko dahil kakaiba ang mga mata niya. Para bang malalim at madilim na tila nababalot ng misteryo at kilabot. Magiliw naman siya at mukhang mabuti. Kaya naman kahit papano ay nagtiwala naman kami sa kanya. Tinawag ni Aling Beatrice si Richard buhat sa silid tulugan nito. Pagkabungad niya sa sala ay pinaupo siya ni Mang Juan sa mahabang sofa na kahoy. Inobserbahan si Richard ni Manggalman at pagkatapos ay ipinalahad niya ang mga palad ng binata. Pinagmasdan niyang mabuti at napansin namin na hindi pantay ang kanyang daliri sa kaliwa, gayon din sa kanang bahagi. Inilahad niyang muli ang palad na Richard at pagkatapos ay may kung anong mahiwagang iginuhit siya sa mga palad nito sa pamamagitan ng kanyang daliri. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at biglang namilog ang mga mata ko nang may mapansin akong nagmulat na malaking mata na nasa sentido ni Kuya Galman. Ikatlong mata, bulalas ko, pero sa isip ko na lang iyon isiniwalat. Napalunok ako ng laway at natahimik ako sa isang tabi, pero aaminin ko na nagtaasan talaga ang mga balahibo ko sa braso. Nilalamig ako bigla at kinikilabutan. Iminulat niya ang kanyang mga mata at pagkatapos ay binitawan ang mga palad na Richard. Kasabay din ang paglaho ng kanyang ikatlong mata na nasa sentido. Kinausap niya si Richard. Iho, gusto ka bang isama sa lalong madaling panahon ng iyong marilag na kaibigan? Tanong ni Kuya Galman. Tumangaw si Richard bilang pagsang-ayon at bakas ng puno ng pag-asa ang kanyang mga ngiti. Bumundong hininga si Kuya Galman at tumayo siya at pasimpleng kinakausap niya kami sa isang tabi malayo sa direksyon ni Richard. Ganito ang totoo. Mukhang nagugustuhan ng kaakit-akit na diwata sa Richard at gusto niyang makasama ito sa kanyang kaharian. Nagimbal kami sa nalaman. Ano pong dapat naming gawin upang mailigtas si Richard at hindi siya mapasakamay ng diwata? Tanong ng nanay nito. At tumugon naman si Kuya Galman. Obserbahan ninyo siyang mabuti at sa kinabukasan ay aalimin natin kung ano ang dapat nating gawin upang mailigtas siya sa anumang posibleng gawin ng diwata sa kanya. Tugon ng albularyo. Balak sana naming tumutol pero napansin na namin na mukhang may nakikita na namang kung anong nilalang sa Richard na hindi namin nakikita. Nagpaalam na muna ang naturang albularyo at binigyan niya kami ng kasiguraduhan na magbabalik siya sa kinabukasan. Nagbigay naman kami ng alay at pasasalamat sa kanyang kabutihan. Wala na akong narinig na anumang pag-uusap sa kabilang silid tulugan. Napanatang ang loob ko na marahil ay nilubayan ng diwata ang aking kaibigan. Kaya naisipan ko na matulog ng mahimbing. Ngunit nang dumating ang umaga, ay nagising ako sa malakas na paghikbi at palahaw ni Aling Beatrice na umaalingaw-ngaw talaga sa loob ng bahay. Yung bang akala mo ay namatayan. Bigla na lang nawala na parang bula daw sa Richard at kahit saan mang sulok ng bahay, gayon din sa mga kapitbahay at dating kaklase at mga kaibigan niya, ay walang mapaghanapan sa kanya ang mga magulang. Doon na sumagi sa isip ko at nanariwa ang mga karanasan noon ni Ate Jessica
mahigit 2 taon na ang magalipas. Medyo nagkakapareho ang nangyari sa kanila na parehas na lamang silang nawawala sa loob ng bahay at hindi malaman kung saan nagtungo. Naisipan naming humingi ng tulong kay Kuya Galman. Subalit wala din siyang naibahagi sa aming solusyon. Isang bagay lamang ang nasabi niya sa amin. Matatagpuan ninyo si Richard sa lugar na una niyang nakilala, ang nasabing diwata. Pahayag niya. Sumagi sa isip ko na nag-umpisang mapukaw ang atensyon na Richard sa may kakahuyan, malapit sa talon nung naglagoy kami sa bahaging talon. Napansin ko na may kakaibang nilalang siyang iningitian at kinakausap na hindi ko naman nakikita. Kaya nakakatiyak ako na nagtungo siya sa kakahuyan sa may talon. Bago pa kami umalis ay binigyan kami ng makahulugang pahayag ng albularyo. Walang ibang makakatulong kay Richard, kundi ang kanyang sarili. Kung gugustuhin niyang makabalik sa mundo ng mga mortal, ay iyon ang kanyang pipiliin. Subalit kung tuluyan siyang maakit ng diwata, ay hindi niyo na siya makikita pang muli. Maninirahan siya sa kaharian ng diwata at mapapangasawa nito. Nanindig ang mga balahibo ko sa mga sinabi niya. Walang ibang solusyon kundi ang kanyang sariling desisyon, subalit hindi kami sumuko. Bumiyahe kami patungo sa naturang talon at kahit inabot kami ng tanghali, ay hindi namin ininda ang init. Eksaktong pagkarating namin doon, ay walang nagsisipaglangoy na mga turista. Naglakad kami sa may kakahuyan at pinilit naming tawagin ang pangalan ng aking kaibigan. Subalit walang sumasagot. Umiiyak na kaming nagmamakaawa sa diwata na kumuha sa kanya. Hindi namin makakayanan na mawala sa aming piling si Richard. Lubos na nahirapan at nangulila ang kanyang ina. Dahil siya lang ang kaisa-isang anak at siyang madalas na nakakasama nito sa kanilang bahay. Kaya sobrang malapit sila sa isa't isa. Inintay namin ng ilang oras hanggang sa sumapit ang takip silim at malapit nang lumubog ang araw. Nang biglang may kumakalusko sa di kalayuan. Inisip namin na baka mabangis na hayop lang. Kinabahan kami at kumuha kami ng malalaking bato at inihanda ang sarili sa unang pag-atake. Makalipas ang ilang sandali, biglang may bumulag ang bulto sa aming harapan. Nabitawan namin ang mga bato at natigilan kami sa aming kinatatayuan nang magpakita sa amin si Richard. Dumaloy ang mga luha sa aming mga mata at pinaghalikan siya sa noo ng kanyang nanay. Pagkatapos ay niyakap siya ng mahigpit. Yumakap din kami kay Richard. At hinimasimas pa ni Mang Juan ang kanyang maiitim at magkakapal na buhok. Saan ka ba nang galing na bata ka at pinag-alala mo kami ng gusto? Magkahalong kasiyahan at pagluha ang namatawi sa mukha ng kanyang mga magulang. Tumugon si Richard. Hindi ko alam, Nay. Basta mahiwaga at maliwanag ang paligid at talagang magaganda ang nakikita ko mga hayop at kalikasan. Nagpaalam na ako kay Luningning dahil kinakailangan ko nang makauwi dahil baka nag-aalala na kayo sa kalagayan ko. Hindi niya matanggap nung una at naawa ako sa kanya, pero sa huli, pinayagan na rin niya akong makaalis at nagpaalam na siya sa akin. Tapos sinabi niya, hindi ko na siya ulit makikita. Pero nagpapasalamat siya sa masasayang alaala naming dalawa, kahit sandali lang. Paliwanag na Richard. Hindi na kami nakapagsalita. Napagtanto namin na malakas pa rin at matapang ang kaibigan ko sa kanyang paninindigan. At mas pinili pa rin niya ang pamilya kesa sa pamamasyal kasama ang diwata. Umuwi kami na may ngiti sa mga labi pagkabalik sa bahay. Sa wakas ay nakabalik sa amin si Richard. At nagpapasalamat din kami sa diwata na pinalaya si Richard at ibinalik sa kanyang mga magulang. Pagkatapos ng nangyari kay Richard, ay hindi na siya nag-iisang umaalis at magtungo sa mga liblib na lugar. Parati siyang may makakasama o di kaya naman ay sumasama sa amin ang ilan sa kanyang mga kapinsan.
Wala na ring babaeng diwata ang kumakausap sa kanya sa may kakahuyan. Pero sa kabila ng lahat, ay nagpapasalamat siya sa ginawa ni Kuya Galman dahil iniligtas siya nito. Lihim pala siyang kinakausap nito sa isip noong ilahad nito ang kanyang mga palad. Pinangaralan pala siya nito sa tamang desisyon na dapat niyang gawin upang hindi tuluyang maisama ng diwata sa kaharian nito. Lubos kaming humanga sa kapangyarihan ni Kuya Galman at nadiscover pa namin na hindi pala siya basta-bastang albularyo. Isa pala siyang dibino na kayang pumatay ng demonyo, aswang, o anumang masasamang lamang lupa. Nakikipag-usap gamit ang isip at kayang magbukas ng third eye ng ibang tao o sariling ikatlong mata sa isang hawak lamang sa katawan ng tao. Hindi siya isang pipitsuging ordinaryong albularyo na kayang magpagaling ng mga taong nabarang, nakulam o nausog o sinasapian. Bukas ang kanyang chakra, kung kaya't matalas ang kanyang sense sa anumang elemento. Habang nagbabakasyon pa ako sa Quezon, ay tinuturuan din niya kami ng mga paraan upang malabanan ang kapangyarihan ng masasamang elemento, at hindi nagtagal ay naging malapit siya sa pamilya na Richard. Matapos ang ilang linggo ay umuwi na din ako sa aming probinsya at nagpatuloy pa rin ang pagkakaibigan namin na Richard. O nga pala, nakilala ko siya nung minsang magbakasyon siya at isa sa mga kapitbahay ko. Malaki ang pasasalamat ko sa kanyang mga magulang dahil magiliw nila akong tinanggap sa kanilang tahanan. Nakatapos ako sa sekundarya, pero kahit guminhawa ang aming buhay, ay hindi ko hinayaang hindi makatulong sa aking mga magulang. Tumulong ako sa negosyo ni nanay. Habang nag-aaral ako, siyang nagpapasweldo sa akin, kaya naman nagkaroon ako ng sarili kong pera na ginagamit ko naman pambaon at panggasto sa paaralan. Nakatapos ako sa sekundarya at nagawa ko pang makipagsapalaran para lang makapasok sa kolehiyo. Sa awa ng Diyos ay nakapagtapos ako sa pag-aaral at naging ganap na doktor, at nabigyan ko naman ng maginhawang buhay ang aking mga magulang bago ako bumuo ng sariling pamilya. Buhat noon ay hindi na nagpakita sa amin sa pisikal na aspeto si ate. Walang anumang bakas siyang iniwan sa amin sa mundo ng mga tao, pero palagi siyang nakatatak sa puso at isipan namin. Hindi nagbabago ang pagmamahal namin sa kanya. Nabalitaan ko namang nagkaroon din ng sariling pamilya sa Richard at umangat na din ang pamumuhay niya sa Quezon. Sa dami ng mga naging karanasan ng kapatid ko, at saksing buhay ako sa naging pagmamahalan nila ni Lucas, masasabi ko na sadyang makapangyarihan ang pag-ibig. Kaya nitong baguhin ang buhay ng isang tao. Dito po nagtatapos ang kwento ng aming pamilya. Gayon din ang wakas na pagmamahalan ng kapatid ko at ng prinsipe ng mga engkanto. Pati na rin ang engkwentro ng kaibigan ko sa isang diwata sa Quezon Province na nakilala niya sa napakalamig na talon doon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at more power sa inyong YouTube channel. Lubos na gumagalang, Samuel Guapo. Shout out po sa inyong lahat, sa lahat ng mga subscribers ko, sa lahat ng mga listeners ko, at hello sa Igting Sewing Center sa San Jose del Monte, Bulacan. Hello kay Lady Dam. And hello to Pantero 101. Maraming salamat po sa inyong suporta. Pagpalain po lahat tayo ni Lord.